Okay, good day mga sir, no? For today's video, magpapalit tayo ng fuel filter tsaka batok ng ating Raider 150 Fi. Pagpasensyahan nyo na kung medyo madumi pa yung motor natin. Hindi pa naliliguan. Kaya nga pala papalitan ko yung batok ni Raider kasi ito, makikita nyo may sira yan dyan. Nasira ito nung minsan pinadala ko sa isang shop. Pinaayos ko dati. So, hindi siguro marunong magbukas yung mekaniko. Pinilit, yan. Nabiyak. Naputol. So, nung binalik to, na dinikit pa ng shoe glue. Hindi ko napansin ko, nasa bahay na. Bad trip ako. Tanggal-tanggal na yan, yung takip natin. Buti na lang, hindi siya nabubuksan pag nakalock. No? Yung nakikita nyong nabali, yun yung tanging nagdudugtong sa cover natin, pati sa fairings. Okay, so, simulan na natin to. Unahin na natin yung fuel filter. So, tinanggal ko na din pala yung upuan ng motor dito mga sir para hindi na makasagabal sa paggawa natin tsaka sa camera na rin. Hindi ko na siya binidyo kasi hindi naman yun yung focus ng video natin. No? So sa pagtanggal pala ng o sa pagpapalit ng fuel filter, kailangan natin tanggalin yung plastic na cover, yung itim. Okay, madali lang naman yun. Meron lang yung plastic rivet or body clip ba tawag dun. Pag natanggal mo na siya, makikita mo meron tayong 8mm bolt na kailangan tanggalin para mailabas natin yung assembly. So bago ko tanggalin yung assembly, inuna ko na muna yung mga connection, electrical connection, pagtanggal yung mga connector. Madali lang naman yun, pag-ugot-ugot. Tinanggal ko na rin pala yung sa fuel. Ito ang medyo nahirapan ako. First time ko rin kasi magbubukas. So may pinipindot pala tong puti dito sa taas. No? Wala mo siyang pindutin. Tsaka mag-ready din pala kayo ng pamunas pag tinanggal nyo to kasi may stock siya na fuel or gas. Siguradong gas. Konti lang naman pero baka maano sa pintura. Makasira ng pintura ng motor nyo. Lalo kung bagong bago pa. Ano? Sana all. Yan. So pinunasan ko na rin pala yan. Sunod is yun, tinanggal ko na yung 5mm na bolt natin. So may ratchet ako dito, yung maliit lang to. Sa Shopee lang din nabili. Okay, so yan. Tanggal lang ng tanggal. So pag natanggal mo yung 5 bolt na yan, mahuhugot mo na yung assembly natin. Nandun sa ilalim, nakakabit yung filter. Ilalabas natin yun, saka tayo magpapalit. Okay. So pag natanggal mo na yung mga bolts, ito, kung nakikita nyo, pwede na nating hugutin yung assembly. So ingatan nyo lang yung paghugot kasi nga yung filter natin or yung fuel filter nakapahalang yun. Tapos meron pang nakakabit na floater. So makikita nyo yung filter natin, sobrang dumi na, halos itim na yung kulay. Okay. Tignan naman natin yung pamalit na mga pyesa. Ito yung binili natin sa Shopee. Actually nabuksan ko na to nung pagka-deliver. So bumili na rin pala ako ng oil filter kasi malapit na rin ako magpa-change oil. Sana all. Ito naman yung fuel filter. Again, bukas na to. Pinapakita ko lang sa inyo. Bago, puting-puti, linis. Ito naman yung batok. One set na binili ko, inner at outer. Actually, yung sira nung natin, nung stock natin is yung inner lang naman. Pwede sana yun lang ang palitan, pero set na binili ko. Kasi may balak din ako dun sa isang outer. No? Meron akong gagawin. So, pag sakali, i-video ko rin yun. So, baklasin na natin tong maduming filter. Madali lang siya. Kailangan lang iangat yung lock. Tapos rotate lang natin ng clockwise. Clockwise, or paras ng ikot ng relo. So, duming-dumi, no? Layo ng kulay. Mas maganda mga sir. Palo natin yung
maintenance schedule, andun yun sa booklet na kasama ng motor. Itong sa akin kasi nakalimutan ko kaya ganyan nakadumi. Unang palit ko pa lang to. So ganito lang naman pala siya kadali. Dapat pala nung pa pinalitan ko na. So pagkabit naman, reverse mo lang yung process. Counterclockwise naman ang pag-ikot, then maglalak na lang siya ng kusa. Ganyan sir sa mga sa video. So ang dali lang ano, nakakabit na. Kayang-kaya natin i-DIY yan mga sir. Sana all. Yung mga titipid, diba? Gagastos pa kayo ng mekaniko or yung gagawa. Babayad pa kayo. Kayang-kaya naman. Lalo na kung madadali lang na maintenance, ganito lang. So, punasan na rin natin bago natin ibalik, ano. Total, nandito na sa labas. Ayan, punas-punas, kunting punas. Okay. Punasan na rin natin tong fuel tank natin, no? Lalo na yung pagkakabitan ng assembly natin ito. Unahin natin, medyo madumi na rin kasi. Madumi na rin talaga yung motor ko. Linis-linis yan eh. Okay, so punas. Okay, so sa pagkabit naman ng assembly natin, no, kailangan natin unahin ipasok yung floater. Hindi mo na papasok yan yung kung unahin mo yung may filter. So floater muna. Ganyan lang. Tapos sunod mo yung dulo ng filter. Okay, hinay-hinay lang ano. Dahan-dahan lang. So ganyan lang kadali mga sir, oh. Kayang-kayang DIY yan. DIY na natin yan. Okay. So, pag naikabit mo na yan, kailangan mo lang ikabit ulit yung 5 bolt na tinanggal natin kanina. Yun lang din yun. So, kung nagugustuhan nyo yung video mga sir, kaya pwede nyo gamitin kung gusto nyo rin mag-DIY para may paggagayahan kayo, pagsusundan kayo ng proseso. No? Kung nagustuhan nyo, pa-subscribe naman. Wow naman! Like nyo na rin, tapos hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo pag may bago tayong videos. So bala ko kasi every ganito na maliliit na maintenance ng motor is i-record ko na yung ako lang ang gagawa. Sana all. Upload ko dito sa channel natin. Malay mo, gusto mo rin gawin, meron ka ng reference. So salamat na lang din dun sa mga magsusubscribe. Higpitan na natin hinihigpitan ko na dito siya. Yan, so balik lang natin yung mga tinanggal natin kanina na connections ng electrical, pati yung sa fuel. Mas madali na magbalik actually kaysa magtanggal. Pagtanggal kasi kanina, medyo nakangapa pa ako. Okay, so pag naibalik na natin yung plastic na cover,
huwag natin kalimutan yung plastic rivet or ano bang tawag doon, body clip. Yung plastic na parang naglalak siya. Meron din yung mga fairings natin. Okay, so tapos na. Itong batok naman yung gawin natin mga sir. Sinabay ko na pala yung pag-ayos nito kasi sa isang store ko lang din nabili yung mga pyesa. So sinabay ko na rin para isang shipping fee lang. Yan, ito yung pamalit natin. Yun yung sira. Kitang-kita naman. Ang kinis ng bago. Sana all. Ilang araw lang. Gas-gas na rin yan. Okay. So, ito. Gagawin na natin yung cover. So, kung mapapansin nyo, yung nabili ko, hindi kasama yung key-lock. Yung lock, pati yung mga screw. So, kailangan natin tong bakasin yung nasa luma. Tapos, ita-transfer natin dun sa bago. Okay, so tanggalin na natin to. Kung may tools kayo, mas maganda yung may may wrench talaga kayo, no? Ginamit ko kasi dito, flare lang. Tawag dito, puro kalawang pa. Pero madali lang naman siya tanggalin mga sir. Screw lang. Okay, so ito yung sira natin, itong inner natin, hindi na ito magagamit o magagamit naman pero pangit na. Itong outer naman, paras pa itong magagamit kahit yung stock. Again, may plano kasi ako dun sa luma. Okay, testing natin, gumagana naman yung lock, so okay na siguro yun. Ngayon, kabit na natin yung outer. Balik na ginamit natin dito yung lumang screw din. Galing dun sa luma. Yan, ganyan lang. So, kung sakaling nangyari din sa batok ng raider nyo, ganyan lang. Ganyan lang magpalit. Madali lang mga sir. Yan. Ganda na ng mukha, Sana all. Okay, so buo na natin, ikabit na natin dun sa motor. So tinanggal ko muna to pala. Ito, cover din to dito sa natin sa coolant. Tinanggal ko siya para mas may access tayo sa pagkakabit. Yan, silip-silipin muna natin. Okay, ganyan lang, madali lang naman to. Wala naman sigurong ibang paraan din sa pagkabit, didiin lang natin ng dahan-dahan. Yan, ayos na. Nakabit na natin siya. Okay, nakakamiss din tong bukas-bukas na ganito. Try natin i-lock kung gumagana mga sir. Agoy, nalaglag pa nga yung camera. Cellphone lang palang gamit natin, Lumabasag ng tempered glass, tinanggal ko na lang. Yun, kita naman sa video. So ito na yung finished product natin. Ganda na tingnan, hindi gaya ng dati, lumang-luma. Wala na yung sira dyan. So again mga sir, kung nagustuhan nyo o nakatulong sa inyo ang video, like naman, pa-subscribe na din.
hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod natin na video. So mag-upload ako ng mga simpleng maintenance lang ng motor, yung kayang-kayang DIY. Mag-upload pa ako ulit. So salamat. Yun lang.